Hi, magalaw. Hi, guys. We're live. Kailangan ko ba ng mic? Narinig naman siguro ako. Pero medyo madilim. Hello. Ang tagal ko nang hindi nakapag-live, especially dito sa Facebook. And naisipan ko lang din mag-live kasi di ko alam kung ano yung content ko. Kasi ang ganda ngayon ng setup natin, ang ganda ng background. Kulang talaga ng filter sa Facebook, no? Hindi masyado clear yung ano natin dyan, yung lipstick. Mag-lipstick yung muna ako, guys. Anyways, ay! Ang galaw, guys. Sige. Wow, ang ganda ng background ko. Parang gusto kong lumipat dito. Sarap. Sarap yung turning ko. Andito ako ngayon. Live po tayo sa kabilang bahay. Marami kasing bahay. Wow, dami bahay. Or kung tawagin pa hubs. Hubs ang digital master. Kasi yung mga hubs na yan, may mga ano po yan. May mga tao each. May mga coaches doon nakatira because our opportunity or ginagawa po natin, pinagkakabalan natin is home-based. So, kailangan ng parang headquarters. And ito ngayon, andito tayo ngayon sa table setup ni Mentor Nicole. And grabe, may naka-swivel chair kasi dito. It's sosyalin. Dito ko lang din na-realize may mga nakakausap ako video call. Ang ganda pala ng gray. Kaya pala gray at black yung pinili ni internet ko. Tapos may ano pa, may MC pa na award. As in, ang ganda. Parang gusto ko itong i-gray yung ano ko. yung setup ko doon sa ano. Iisip ko ako, ano kaya gagawin ko? Maglalagay ako ng lights. Ayan, meron din pa frame dito, guys. Yan. Ganda, ang ganda. Ang ganda. What do you think? What do you think? Teka lang, ha? So, guys, observe niyo. Maganda, as in, ang ganda. Nakaswivel chair pa tayo. To give you an idea, guys, naka-ano na yung lipstick ko, pero hindi pa rin siya obvious. Hindi pa rin siya klaro. Makikitambay na po kami ngayon dito sa ano, kabilang hub. Hub, bilang tawag kasi na. Hub. Ayun o. Grabe, ang chill. Magkakaset. Ito din yung ano, ang ganda ng setup ni Mentor Nicole. Tapos may ano dyan, may yung table, laptop, tapos meron din dito sa gilid. Mga sabitan. So, ano lang naman ito na live, guys. Kwentuhan lang. Kasi yun nga, ang tagal ko na hindi nakapag-live sa FB. Na-miss ko rin kayo. So, sino yung mga ano, may mga question kayo dyan, yung mga followers. Shoutout sa mga followers natin. Pwede kayo i-shoutout, comment kayo dyan sa comment section. Okay, wala naman talaga akong topic. Minsan kasi bago ako mag-live, naisip ako ng topic. Kung ano yung pwede pag-usapan natin. So, right now, gusto ko lang talaga i-flex, no? Ang ganda talaga ng ano ko, ng area ko ngayon. Parang may ano pa, oh. Actually, parang ilaw pa. Oh, parang ilaw pa tayo. Kita-kita tayo sa live, eh. Ano yung mga anuhan natin, eh. We are live. Shout out kay Sir Manuel, kay Marcelo, and kay Giancarlo Batore. Bago ko lang ito nakita si Giancarlo. Matagal naman pa tayong friends. Sir Giancarlo. Ngayon ko lang napansin yung name mo. Hindi naman ako madalas nagla-live din. Ayan. So, ano guys, what you think? Actually, ano ba akong picture dito ng background? Pakita ko sa inyo. Hingi tayo ng suggestion. Ang ganda, guys. Nakaswivel chair ko siya. May ano pa dito. May ano pa. May cloud pa. Tapos naka-MacBook. Short ano lang naman to. Short live. O guys, pwede kayo mag-comment dyan kung ano yung sa loobin nyo. Edit. Ako, random vlog. Random ano na talaga to. Random live. Kasi di ko alam yung topic ko. Kaya bigyan niyo ako ng topic. O dahil nandito tayo, dahil topic natin is ang setup, ang ganda ng lugar, ganda ng area, no?
Yeah. Sige nga, meron ba dyan, suggestion? Ano yung maganda idagdag? Or, ano kaya magpapa-elevate, no? Ng setup? Wala kasi ako ditong picture ng ng area ko, lugar ko kahapon. Pero anyways, ayoko kasi masyado mag-invest masyado sa setup kasi yung setup namin dito is minsan pinagmi-mix yung energy. Kasi minsan parang nakakaano din kaya minsan pag nasa isang lugar ka lang palagi, nako-comfort ka, so like para mag-iba-iba yung energy, nililipat ng upuan, para mas makilala mo yung sarili mo, kung saan ka effective ka ba na mag-isa ka, effective ka ba na may mga kasama ka, effective ka ba na kaya mo ba makipag-usap kahit meron kang kaharap na nakausap din na maingay, medyo ganung lugar. As for me, medyo kilala ko na rin naman yung sarili ko at mas komportable ako na nagsasalita, may kausap sa video call na hindi masyadong maingay. Pero at the same time, hindi ko rin feel na ako lang mag-isa. Yung like may personal office ka, parang wala akong source of energy. Kasi yung source of energy natin, yung mga kasama natin, makikita natin na nagsasalita, kasama natin na may natutunan tayo sa mga explanation nila, mga kasama natin na may mga kausap din. Doon ako nasisilaban. Especially if yung kasama ko mga bago na ang daming kausap. Tapos hindi pa naman ganun kagaling ko mausap. Ako, okay naman ako mausap. Wala akong kausap. Sure lang, meron na. Marami tayong mga kausap. Pero yung parang nagbo-motivate sa akin. Ang dami yung kausap niya kayo kinukuha. Ako rin. Gusto ko rin. O kaya sa akin, siguro hindi ganun ka-crowded na lugar. Hindi ganun kadami yung tao. Pero at the same time, naman kasi talaga personal preference, tapos attitude of adjusting. Yung marunong ka mag-adjust saan ka ilagay. Kasi ganun naman pinaka-importante. Wala naman kasi talagang permanent sa mundo. Tulad nito, yung setup na to. Ito, ilang beses din ito naglipat-lipat. Ilang beses din ito dinala-dala ni Mentor dito. Na-setup ko sa condo, may setup pa dito ibang lugar. Pero, kumbaga, adjust. Yung mabilis ka mag-adjust. Okay, since dito na tayo sa topic na to, no? Pag nagsalita ka lang talaga, may makuha din talaga sa yung learnings, wisdom mo sa sarili mo. Kasi ikaw na nanonood ngayon, kahit ano man yung sitwasyon mo ngayon, anong field ka man ngayon, empleyado ka man, or estudyante ka man, negosyante ka man, you have wisdom in your own. Kasi, bawat isa sa atin, may experiences. May opinion ka, may opinion ako, may wisdom ka, may wisdom ako, may experience ka na wala ako experience. Kaya, the moment na i-share mo lang talaga kung ano yung meron sa'yo, ilabas mo lang. Meron talaga mapupulot ang mga taong makikinig sa'yo. Oo, ganun kaganda yung mundo. And, speaking of wisdom, ayun nga, personally sa akin kasi yung na-discover, ito yung pinaka nagustuhan ko sa field kung saan ako ngayon. Message lang. Ito yung pinaka nagustuhan ko sa field kung nasaan ako ngayon. Kasi so yun guys, may sinagot lang akong tanong. Kaya ako tapos saglit, diba? So, ano talaga to? No filter live. Lahat ko na sinasabi ko ngayon, on the spot po ito, hindi ko pinreperahan. Kasi nga gusto ko lang i-maximize talaga yung area. So, gusto niyo pa bumalik ako sa topic. Nawawala ako sa topic ko. Shoutout sa nag-iisang viewer natin dyan. Siguro si Papa. Kamusta dyan? Kamusta? Okay. So, yun nga, sabi ko, saang field ka man ngayon, ano man yung background mo, may sariling experience ka na wala ako. May experiences din ako na wala ka. That's why, kahit sino man yung makilala mo, very important para makapag-adjust, para maka-connect,
ka sa tao is yung listening skills. Yun yung pinakamaganda. Kasi, yun nga, may mga tao, iba yung experiences sa'yo, ikaw, iba rin yung experience sa kanila, may wisdom sila na wala ka, may wisdom ka din na wala sila. So, if ikaw gusto mo, ikaw yung tao na marami kang natututunan, tao na marami kang naa-absorb, kung gusto mo yung tao ka na marami kang nalalaman, okay? Ikaw dapat yung tao na pinaka-nakikinig sa iba. Listening skills, very important. Kasi when you start to listen intently, kung nakikinig ka ng mabuti, doon nagsisimula yung understanding. Understanding and adjustment. Kasi may mga bagay na hindi mo control at may mga bagay na control mo. So, saan ka mag-focus? Doon sa mga bagay na control mo. That is the term adjustment. Diba? Adjustment sa kung saan ka man ilagay, adjustment sa mga kasama mo, kung sino mga kasama mo, especially if you are an introvert tapos ilagay ka sa isang environment na marami kang makakasalamuhang tao, kaya meron ka talagang may malaking area ka na kailangan mo i-fix. Kasi unlike extroverts na marunong mag-deal na ibang tao, if you are an introvert like me, magkaano tayo? May mga attitudes tayo na kailangan natin i-adjust para mag-match tayo. And that is the environment na meron ako ngayon, which is I'm so grateful and gustong-gusto ko kasi I've been introvert talaga ako for a few while. Tahimik lang talaga ako. And gusto ko lumabas sa comfort zone, out of the box. Kasi ayoko na maging introvert forever. Kaya challenge ko yung sarili ko. Pumasok ako sa isang industriya na malalabas ako sa comfort zone ko. And here I am. I still have that introvert kasi dominant talaga yung introvert sa sarili ko. Pero, slowly, I did adjust. Natuto akong mag-adjust. Natuto akong turn on yung pagiging extrovert ko so that I can connect to people because that is the industry where I belong. So, kung ikaw ngayon mahihain ka, ako mahihain din ako before. Oo. Kung mahihain ka ngayon, huwag ka mag-alala, naging mahihain din ako before. Kung ngayon hindi ka mahilig mag-post sa Facebook, ako ganun din ako, wala talagang ma-post. Hindi din ako ma-picture. Mga friends ko nag-picture, nag-selfie. Hindi talaga ako ganun, yung mahilig lumapit, makipag-selfie, hindi ako mahilig yung makipag-group picture. Yung nasa gedli lang. Yung nasa gilid lang. Ganun ako na type na tao before. Pero I learned. Kasi nga, may experience ako na yung iba, wala. May experience sila na ako wala. And what I did is I listened, I observed, I applied, and I did try to improve myself. So, pinag-usapan natin dito is adjustment. But adjustment will not happen if sa sarili mo, hindi ka magde-decide na magbabago. Yun yung sabi nila, wala naman kasi talagang permanenteng bagay sa mundo. Maraming nagbabago, maraming nag-improve, maraming nag-innovate. Kung ikaw, hindi ka marunong mag-adjust, hindi ka marunong mag-change, mapag-iiwanan ka. Hindi ka naman siguro dinosaur. Diba? Pansin, dinosaur, Jurassic area. Nung nag-change ang situation, very science na, very science. Pero di ko alam kung ano yung nangyari. Hindi mo tayo buhay nung panahon na yun. Pero nag-change kasi. May nagbago sa mundo. That's why, yung mga dinosaurs, etc., na hindi nag-evolve, hindi na naangkop sa sitwasyon, they were extinct. Even right now, maraming trends, maraming traditional industry, company, traditional mindset na unti-unting na-eliminate because time is changing. At yung hindi nakakapag-adapt, na-i-extinct. Grabe naman na-i-extinct. I mean, yung hindi nakakapag-adapt, napag-iiwanan talaga kasi yung tao mas sumasabay dito sa now. Ano meron dito? That's why, number one, the world is changing and you as a person need to learn to adjust.
adjust. Adjust sa panahon, sa tao, sa paligid mo. And since the world is changing, aside sa adjustment, you need to evolve. You need to evolve. Kasi kung hindi ka mag-i-evolve, mai-extinct ka. So, yun na yun. Simple lang. So, you need to adjust, you need to change, and you need to upgrade. Oh, yun. Grabe naman kasi evolve. Para naman kasing magiging katao, magiging transformer ka. Hindi naman. So, you need to upgrade yourself, upgrade the mindset, upgrade yung ginagawa mo, and you need to accept. You need to learn to accept mo na may pagbabago. Walang permanente sa mundo. Again, if you stay kung saan ka ngayon, permanent ka, that is comfort zone. Nothing grows there. And if nasa comfort zone ka at hindi ka magbabago, mag-upgrade, mapag-iiwanan ka, ma-extinct ka. Wait. That's why within you, kailangan mo mag-accept. Kailangan mo i-accept na nothing is permanent. Kailangan mo lang maging magaan. Let go of things na kailangan mo i-let go. Upgrade the things na kailangan mo i-upgrade. For you to survive, for you to thrive. That's it. No? Diba? Gusto ko lang naman i-flex yung lugar ko dito. Gusto ko lang naman i-flex yung area ko dito. Pero dami ko ng sabsat. Anyways, I hope you learned. No? I hope you learned. I hope itatak mo sarili nyo that ang dami kasi naming transition, change, upgrade na pagdadaanan. Kaya ito yung na-topic ko talaga. Kasi ito talaga yung napapagdadaanan ko. Isa naman magsalita ako ng mga bagay na hindi ko alam, diba? Hindi ko napagdaanan. Mabash pala tayo dyan. Pero anyways, I know, may mga makakakinig ng live na to. Not really live, baka ma-review mo, mag-match mo sa principle mo, may iba hindi man mag-match. Pero anyways, sabi ko nga, iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng experience. But if you can relate to me, tune in for more contents. Kasi gusto ko na rin mag-try. Kasi a mentor of mine said, sa panahon ngayon, lalo na online, content creation, maraming nagtitrending na long-term yung effect. If you're a content creator that gives value. Marami akong kilalang content creator na nagbibigay ng value, and I want to be like them also. Kaya ito, mga learnings yung sinishare ko sa inyo, imbis na entertainment. I want to become the content creator na share ng learnings in this entertainment. Kasi, yun yung sabi ko sa inyo kanina, introvert kasi ako, hindi ako yung hindi ako yung pinakamasaya, magiging masaya ka talaga pag napapanood ako. But, you will learn something from it. So, as a summary, hindi naman kasi ako magtatagal. As a summary, tagal, hindi magtatagal. Umabot na 8 minutes. Okay, as a summary guys, yun nga, in a world that is changing every time, kailangan meron kang, kailangan nandyan sa mindset mo that you need to adjust. Observe and listen sa mga taong nakapaligid sa'yo and adjust what you can adjust. Control what you can control. Huwag mo nang huwag mo na isipin yung mga bagay na hindi mo kaya kontrolin. Yung ano lang yung kaya mong kontrolin and adjust within yourself. Kasi sarili mo lang naman yung pwede mo makontrol. Okay? Adjust. Ano ba yung mga sinabi ko kanina? Ito adjust. And the world is changing. You need to learn to upgrade. Adjust and upgrade. Same goes. Adjust kasi is something na pwede kasing mag-humble down ka, atras ka, may mga mindset kang exchange, mindset na medyo mataas ibababa, mindset na medyo bababa itataas. So that is adjustment. It go both ways, negative, positive, positive, negative, negative to positive. So that is adjustment. And next one is upgrade. Pa-up talaga. Oh! May kuryente na? Uy! Ano na pala yun? So yun guys,
it's saktong oras na itapusin ko to kasi finally may good news na dumating sa amin. And yan nga, again guys, the world is changing. You need to learn to adjust. And you need to upgrade. Because if you don't upgrade yourself, if you don't evolve, mapag-iiwanan ka, extinct ka. Okay? Hindi naman sa may extinct ka totally as a person, may extinct yung skills mo, may extinct yung benefits mo sa paligid mo. And lastly, you need to accept that there is change and the world is changing. That's why kailangan mo sumabay and you need to see it in yourself na walang permanent. And you need to be part of the change. And you need to sabay. Wow! Kunyo, you need to sabay. So, yun lang guys. Thank you so much kasi may good news na dumating and kailangan na namin gumalaw-galaw dito. Bye everyone! Salamat sa pag-tune in.